Enzo Recto, kalaban ang katiwalian at kasinungalingan, kakampi sa katotohanan at kabutihan. Oo nga, and ako naman, it's very unfortunate na the way that he is acting, parang merong injustice na ginagawa sa kanya, no? Parang inaapi siya at parang siya yung hinaharas, ano? Kaya samantalang ano lang natin, no? Flashback ilang years ago nung siya ang chief PNP. Alala nyo nung nag-speech yan, sabi niya, kayo, sinasabihan niya sa mga pulis, kayo, pagka nalaban, barilin nyo. Pagka ayaw lumaban, palabanin nyo. Di ba? Para ganon. At kumbaga, makita mo yung mga nila noon, yung tapang nila noon, yung impunity nila noon. Tapos yung mga patayan noon na walang remorse sila. They actually believe na tama yung ginagawa nila. Kaso nga ganun talaga yung buhay, mananagot ka. At ito na ngayon, yung panahon na yon. At siya naman ngayon yung hindi mapakali, no? Basang-basa mo yung nervyos sa pananalita niya, sa demeanor niya. At well, tingnan natin in the weeks to come. Mukha bang sir? Mukha nasa panic mode na ba itong sina Senator Bato tsaka itong sina dating Pangulong Rodrigo Duterte based ito sa mga nakikita at nadidinig natin over the past several weeks? Yes, it's very obvious na nagpapanik na sila at alam mo, sa totoo lang, mahirap matulog niyan. Maninikip yung dibdib niyan. Kaya sana hindi naman sila bangungutin in the process o kasi kailangan talagang makita ng taong bayan na managot yung mga nag-aabuso ng kapangyarihan, magtanda para yung mga susunod na henerasyon ng mga political leaders nyo na yan, talikuran nyo na yung ganyang kalokohan, Ginawa na yan ng kung sino-sino mga leaders sa mundo in world history. Kung nagbabasa ka lang ng world history, ginawa na yung mga purging na yan na mindsets, sila Hitler, sila Pol Pot, kung sino-sino pa, and it did not end well for them. Kaya magtataka ka rito sa mga ito, they were given that chance, 6 years, grabe yung mandato kay Duterte noong 2016. Yung naniniwala sa kanya, daming nagsapalaran sa kanya because they wanted change, Tapos the very same people na nangako sa kanila ng change, sino pa pala yung papatay sa kanila, magpapahirap. Bakit nila sinayang yun, Yung bang, di ba kayo nagbasa ng history man lang sa elementary at gagawin nyo yung alam nyo na palaging hindi magandang ending dun sa mga ganyang gawain. Just to refresh also the memory of our viewers, baka iba nagtatanong, bakit kinakausap si Senator Sonny Trillanes? Kasi kayo po yung isa sa mga pinakauna na dumulog doon po sa International Criminal Court para papanagutin itong si Duterte at yung kanyang mga henchmen dito sa alleged crimes against humanity. Yun po yung konteksto ng discussion natin. Pero correct me if I'm wrong, Senator, napapansin ko lang, each time na you will go public about updates about the ICC, parang automatic yung reaction nitong sina Senator Bato, nila Duterte. Tama ba? Mukhang nagre-react. Kaya nga, and alam mo yung kagaya niya, nila Panelo, nila kung sino-sino yung mga magsasalita, iinsultuhin ka lang, insultuhin ako, it's as if it can change the course of the ICC investigation. No matter what they say, insultuhin man nila ko o lokohin nila yung publiko, yung ICC investigation will just take its course. At pero time and again, palagi ko ngang nire-refresh yung memory ng mga viewers or listeners tuwing interview ko na nung final namin yung ICC, I can remember the same people na proudly, confidently saying na wala yan, news clippings lang yung basihan, walang
ano yan, tainted yung mga testigo, questionable, ganyan, basura lang yan, basura. Biglang nag-declare ng preliminary examination. Ito na naman, wala yan, ganito, ganito, withdraw. And yet, tuloy-tuloy yung progreso ng kaso. Tapos yan, dumating dito yung ICC at mismong sila na nag-confirm nun. So nung December, tapos ano na, nandito na tayo. Yun nga, based on our information, palapit na tayo ng palapit dun sa most important issuance of warrant of arrest. Can you elaborate further dito? No? Kasi mga ilang beses niya rin binanggit, no? Ang prediction nyo is second quarter maglalabas ng arrest warrant ng ICC. Can you talk about how credible that information is that you got? Di sinabi natin noon, di ba, na late second quarter lalabas yung warrant. Remember, ano lang ito, I'm getting the information from persons who are privy to the investigation. While it is true that the ICC is engaging with me as part of the first who filed the communication with the ICC. Pero yung mga updates sa progression na investigation, bawal yan na makuha, na sabihin nila sa akin directly. So I'm getting it elsewhere. At ito naman, sabi ko nga, simula nung pag-update sa amin ng yun nga, preliminary examination, investigation, pati yung pagbasura nung apila ng gobyerno at that time, tapos yung itong pagpasok sa Pilipinas, lahat yon ina-update ko eh. And so far, I may be off by a month or two, but generally, ando doon sa ballpark, doon sa window. Ang nakaalap ko nung early part of the year is lalabas ng late second quarter of the year yung warrant. Now, sabihin mo nang mag-spill over pa ng, pag sinabi kasi late second quarter, late May, June yan, no? Assume mo na mag-spill over ng July. Basta't mga ganun ang tansya, no, ang estimate, kasi ultimately the prosecutor will file the application for warrant sa pre-trial chamber, then yung pre-trial chamber na ang magde-decide at mag-i-issue ng warrant na yon. Historically, tinitignan yung mga track record ng mga pre-trial chambers. Pagka nag-file ng application for warrant, kung gaano katagal lumalabas yung warrant, between 30 to 60 days from the application of the warrant. Kaya, yun lang yun. We will just extrapolate from there. Okay. Kumbaga hindi siya yung tipong hinugot lang sa hangin. Hindi pong chismis. Merong malalim na batayan. Okay. Eto, kanina po inanunsyo galing sa Department of Justice na naghahanda raw sila legal briefer na ibibigay kay Pangulong Bongbong Marcos doon sa mga scenarios kung sakaling maglabas ng arrest warrant ng ICC. Anong basa niyo rito? Mukha bang may pagbabago doon sa tono ng Marcos administration regarding their existing position not to cooperate with the ICC? Okay, ako I'm trying to be more objective dito sa pagbasa ko ng mga statements nila. Kung maalala natin, late last year, sinabi mismo ni President Marcos na siya mismo in his own words, they're studying the option of re-entering the Rome Statute or the ICC. That was late last year. Then, mga early this year, nagsabi naman si Secretary Boying Rimulya na pinag-aaralan yung posibilidad na mag-engage or papasukin yung ICC. So may mga ganong statements. Then yung mga hard non-cooperation positions. Yung pagtitignan natin yung mga position na yon, totoo naman. Sasabihin ni President Marcos,
no, we will not cooperate. We're no longer members. We will not recognize their jurisdiction. Totoo yun in the context na sa termino niya. No? Again, sinasabi natin, at sabi rin ng Korte Suprema, November 2011 up to March 2019, covered pa rin ang jurisdiction ng ICC. No? So, in other words, sa termino ni President Marcos, talagang wala ng jurisdiction yung ICC. And whenever he says that, he's being truthful. Okay. Totoo rin na yung pagka nagkaroon ng warrant, since hindi na tayo member ng ICC, hindi makukumpel yung ating local police force to enforce the ICC warrant. However, ang hindi nakikita rito, yun ang pagpadaan ng ICC ng warrant through the Interpol. No? So, yun yung kuwan na yun. Tapos, pag pinadaan yun at pinasa sa Pilipinas, meron ng bagong dimension which is yung international agreement natin with Interpol which we are bound to comply. No? Kaya yung statement ngayon, pag tinignan mo yung statements nila since last year, pag kinumbine mo, ito na ngayon yun. No? But still, we are very happy na nailabas nila yung ganitong position na medyo mas neutral at the very least. Tapos pag-aaralan na yung iba't ibang mga options. So we're very happy with that development. But as like I always say, President Marcos sa ating tansya at di natin siya pinapangunahan, ang basa natin, he will say what he needs to say, but in the end, he will do what he needs to do. Yun po yun. Okay. Hindi rin po kaya dinadanggal din ito ng Marcos administration in response dun sa patuloy na pagbakbak sa kanya itong si Rodrigo Duterte at 10 ng kanyang mga taga-suporta. 'Di ba? Recently, pinagmumura naman siya, 'di ba? Katakot-takot yung banat sa kanya dito sa Dumaguete rally. For sure may factor 'yan. Kasi kung magkaalyado pa rin sila up to now, medyo mabigat na personal decision yon. No? But still, the pressure will be there. No? Kahit kaalyado sila ngayon, if the pressure will mount and the calls will mount for accountability and justice, pa rin, no on the spot pa rin si President Marcos. But itong open war nila at yung attempts ni Duterte to oust President Marcos certainly didn't help his case, no? Or it hastened yung decision-making process ni President Marcos as regards the ICC case. Nabanggit niyo po itong alleged plot, no? And nabanggit niyo po ito recently sa ilang panayam. Can you talk more about this, itong alleged plot to oust President Marcos? How credible is this and how soon ba yung plano? Kung meron man. Itong ouster plot na ito, hindi ito una, no? At hindi rin naman ako lang yung nagsabi nito. Remember, again, late last year, nagsabi mismo yung AFP Chief of Staff, kinukumpirma niya na mayroong mga recruitment na nangyari for distab purposes sa loob ng hanay ng AFP. Pero, since last year din, we validated that information na while mayroong recruitment na ginagawa, pero wala pa silang nare-recruit sa hanay ng AFP. Ngayon, itong information na ito, itong buong ouster plot na ito, ongoing ito, no? Continuing, active ouster plot. Galing po ito sa mismo, sa intel community, no? At nakukuha din natin, nakakalap din natin sa iba't iba pang mga sources on the ground. So meron po tayong proseso ng pag-collect ng information at meron din tayong proseso ng pag-validate na information. So ngayon, ito na po ito. Dinidisseminate natin kasi kailangan malaman ng mga kababayan natin na merong mga ganitong galawan underneath
all of these seemingly isolated events, no? At importante 'yan kasi kailangan makita nila at mapigilan nila yung ouster plot na ito dahil dapat hindi natin payagan na mag-assume ng presidency itong si Sara Duterte or makabalik sa pwesto yung Duterte family in general, no? Yan po ang ating pre-empt. At ano ito, yung sa PNP naman, nanay ng PNP, yung mga kasama naman diyan yung mga Davao Group din, no? Davao Group din, merong actually dalawang general pero sa Mindanao, Mindanao based sila, Mindanao assigned. Compare mo dan sa total number of generals sa PNP, maliit na porsyento 'yan. But tsaka identified na sila at minomonitor na sila sa kanilang mga paggalaw, no? Meron ding mga retired PNP officials na kasama dun sa mga galawan na ganyan. Doon naman sa AFP side, may mga retired din na pilit pa rin nagre-recruit hanggang magkaroon ng opening. Kaya nga, ito na ngayon. So may ganyan na mga reports, mga meeting, recruitment. Tapos, meron naman yung communications plan. Ito na nga, papasok tayo dito sa hearing ni Senator Bato de la Rosa sa Senado na parte ng communications plan. Kasi alam niyong giveaway dito, it is a non-issue, Galing ito sa vlogger ni Duterte. Tapos nagmoto proprio hearing. Alam niyo po yung moto proprio, ginagamit 'yan pag talagang extremely urgent yung issue na kailangan imbestigahan, no? Bakit? Kasi ano ba yung normal course? Ito yung magkakaroon ka muna ng initial research and vetting process, investigation, yung mga documentary evidence, yung mga testigo, i-vet nyo lahat yan. Tapos pagka-satisfied ka na that itong issue na to warrants Senate investigation, gagawa ka ng resolution at ipa-file mo sa Senado, tapos ipapass yan on first reading, ire-refer yan sa committee mo, and then that's the only time na pwede kang mag-schedule ng hearing. So kumbaga, ganito yon. That's how we do it bago kami mag-imbestiga. Kaya may malinis ang proseso, talagang thorough ang pagsisiyasat. Itong sa kanya, shortcut niya 'yon. Bakit niya shortcut? Kasi meron silang timeline. Meron silang kailangan nilang yung communications plan nila, kailangan swak dun sa timeline nila. Besides, ang risk na mangyayari ni Duterte ay ni Bato na hindi niya tinake was kung mag-file siya ng resolution, tapos makita nung mayorya, sasabihin nila, teka muna, ano ba itong iimbestigahan mo? Medyo You don't just go out and implicate a sitting president na titignan nila yan, kailangan medyo malalim-lalim yan. At pwede nilang i-refer sa Rules Committee yan para mapag-usapan. Yun yung natatakot sa sigurong nung delay na yun, that would be at least a 2-week or 3-week delay. Kaya siya nagmoto proprio na lang. And yun na yun. It's very evident na part ito ng buong ouster plot. Okay. Speaking of this ouster plot, ano po ba yung target in terms of consummating it? Kailan nila target na mapababa o mapatanggal sa pwesto si BBM? Well, as soon as possible. Kasi based on our last count, pang-5 na ito. No? So every opportunity na meron, susubukan nilang bumutas. So ang tingin ko ang modelo nila dito is parang yung EDSA 2, no? Yung ma-agitate yung taong bayan, no?
Tapos yung agitation na yon, yung social volcano na sinasabi nila, gagamitin nila yon to recruit active members of the AFP. Tapos eventually, pag nakita nilang meron ng overwhelming popular support, magwi-withdraw sila ng support from the president. Yan yung based dun sa mga galawan, mukhang yun lang ang pwede nilang ma-pull off. Kasi yung yung traditional coup, kailangan yun, prevalent yung recruitment. Very, very, dapat, mararamdaman mo, marami yung disgruntled, mararamdaman mo yun. Ngayon kasi parang wala eh. Kasi sa totoo lang, while, the Marcos administration is not faultless or hindi siya perfecto, pero wala pa rin nakikitang justifiable reason to oust President Marcos as president. No? Kaya ito ngayon, may bagong issue na naman sila. Di ba? Nung December, early January, yung pulburon, video, sinubukan nila yon, pang-agitate. Maraming mga retired officials doon na nasunog. Nagpirma-pirma pa ng kung ano-anong mga manifesto, tapos kaso nag-fizzle out. Tapos ngayon naman, itong PDEA leaks, sinusubukan nila. Subukan lang bumutas. Early on pa, ginamit nila yung AFP retirement law. Maraming disgruntled nun sa AFP. Pero yung popular support, hindi pa naguguhitan eh. Wala pang social outrage for whatever issue. So hindi nagsaswak. Pero na-correct na yung AFP retirement law na yon. Then next, yung pension reform law, no? So kumbaga, may ganun eh. May mga ganun mga issues na ginagamit nila hoping to agitate the general public and the ranks of the AFP. Kumbaga para may social engineering of sorts na nangyayari, no? Para galitin yung mga tao. Pero nga po, kaya ako natanong yung timeline kasi kung binabanggit nyo, latter part ng second quarter or baka pwede mag-spill over siguro, umabot hanggang third quarter, I don't even know. Pero hindi kaya yun din yung hinahabol na timeline nitong alleged plot to oust President Marcos. Naunahan yung issuance ng arrest warrant? Palagay ko, incidental na lang yan ngayon. Kasi kung titignan mo yung mga galawan nila last year, wala pa namang gano'n na ICC eh. Kasi nung time na yun, on appeal pa yung ICC, hindi pa nagdi-decision, tapos medyo mahaba-haba pa sa investigation process. No? Ngayon, talaga may sense of urgency na sila. Parang make or break na sila dito. But when they were trying to oust President Marcos last year, wala pang ganyan necessarily. Ngayon may panibagong dimension dito, yung June 30, no? Date na magto 2 years na nakaupo ang si President Marcos at si Vice President Sara Duterte. Now, based on the Constitution, pag lumagpas ka ng June 30, therefore, less than 4 years ka na sa remaining sa term mo. So pagka nag-assume ka o nag-succeed ka as acting president for whatever reason, whether impeachment, withdrawal of support, or death, o kung ano man, pwede siyang maging eligible siya to run for re-election in 2028. And that matters kasi yan yung GMA model. No? Yung mga planners nung ouster ni Erap noon, hindi pa sila tumotodo until nalagpasan nila yung 2-year threshold na yon. Tapos they went all in, kaya naka 9.5 years ng presidency si GMA. Mautak din kung totoo man. No? Ayaw kumbaga i-serve lang yung yung natitira. Kumbaga pwede pa rin tumakbo sa susunod para mas mahaba yung termino.
Yung pala yung logic na, no? So in this case, gaano po ba kaseryoso itong threat na ito to oust President BBM, and taken together yung pagbakbak sa kanya ng mga Duterte, ng mga kaalyado, yung Polvoron issue, yung PDEA leaks. Can BBM actually withstand this onslaught na nakikita natin? Based on the present circumstances, yes, mawi-withstand niya kasi tinatamaan yung popularity ni Duterte, tapos na nahuli na, nabibisto na yung mga nagre-recruit, nababantayan na forewarn na rin yung mga active AFP officers na may ganitong mga recruitment. So ito yung mga things going against the Duterte camp. But sabi ko nga, historically, nung panahon ni Erap, ganyan din eh. Kumpiyansang-kumpiyansa, very popular si Erap sa military. Kumpare pa niya yung chief of staff, si late Angie Reyes. Tapos yung, well covered yung box nila sa Senado tsaka sa House. Palaging bilangan yan, hindi sila makakapag-produce ng 1/3. Kung sakali man, hindi nila kaya makapag-produce ng 16 sa Senado. Ganon eh. They were very confident and they got complacent. Nagkaroon ng isang opening, dire-diretso. Mabilis yan, parang house of cards yan pag nagkaroon ng opening. Kaya sana hindi naman ganyang magkukumpiyansa yung Marcos administration kasi meron ng historical precedent yan. Inga, given this this onslaught from the Dutertes, does it still make sense po na kinikip ni President Marcos si Sara Duterte sa gabinete, na ganun pa rin yung treatment niya sa Vice President, kahit ganun yung ginagawa naman kay BBM nitong pamilya ni Sara Duterte? Merong wisdom din siguro yung kung keep your enemies closer, di ba, na tinatawag. Para lang dito ka muna para ma-disarm sila, ma-off guard sila, it will confuse them, or it can be used later, or tipong he wants to deal with the Dutertes one at a time. Maraming pwedeng wisdom behind this move. We may not agree with it, yung mga straightforward na kalasan, if a-fire ka na agad, may mga potential backlash din naman yon, di ba? Baka hindi disimulado yung pagkagawa, baka maka-gain pa ng sympathy. So I really don't know yung rational behind it. But siguro baka para lang hindi ma-consolidate further yung ranks ng Dutertes. But I feel sooner or later tatanggalin pa rin. Tatanggalin pa rin sa pwesto kasi magiging untenable kasi incompetent Ang laki ng problema ng DepEd ngayon. At walang ginagawa, at ang report sa DepEd head office ay bihira talaga pumasok si Sara Duterte, if at all. So parang yung mga subalterns lang niya yung nagpapatakbo ng DepEd, which is sabihin nun, walang reforms na ginagawa, walang new ideas. It's just kumbaga kung paano pinapatakbo ng mga teacher yung classroom, di gano'n na lang. Yun. Bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw. Bunyog.